Ito ang pinakabagong Honda PCX 160, matte red color. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Kung looks lang ang ating pag-uusapan mga ka-LM, hindi natin maikakaila na talagang napakaganda nitong kanilang Honda PCX 160. Dahil nga sa kanyang physical appearance na talagang nakakaantig sa ating mga puso. Dahil makikita natin agad na talagang napakahaba nitong design ng kanyang mga ilaw. So rito sa taas makikita natin itong kanyang napakapormang turn signals. Ayan, no? At dito naman po sa ibaba mayroon ulit ilaw rito. So nagkaroon po siya ng 2 partition. And then napakaganda at napakahaba nitong kanyang daytime running light dito. Napaka-sharp yung edges. At the same time, dito sa gitna, dito natin makikita itong kanyang main light. At nahahati naman po ito sa tatlo. So mayroon po tayo ditong high beam at saka low beam. Makikita naman natin dito sa kanyang side cover mga ka-LM, napakaganda ng pagkakaroon niya rito ng naka-emboss na lines. Nagkaroon ng grades dito na diff. At the same time, nagkaroon ng two-tone color combination dahil nga po matte black rito at the same time matte red dito. At napakaganda sa ating mga mata mga ka-LM. Napakaganda ng pagkaka-finish nitong kanyang matte colors. The same time dito sa taas nagkaroon naman po ito ng sharp edges. At pagdating naman po rito sa kanyang windshield or itong kanyang small visor, ito po ay built-in. So hindi po ito adjustable pero ang ganda rin po ng pagkaka-design. Nagbigay po ng additional premium looks pagdating sa kanyang datingan. At dito naman po sa gitna may makikita po tayo rito na Honda in white color. At dito naman po sa itaas may makikita po tayo rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. Ang kagandahan naman ng scooter natin mga ka-LM, pagdating po sa mga cornering or madudulas na daanan, maaasahan natin itong kanyang Honda Selectable Torque Control dahil mahiiwasan po natin na mag-skid or mag-slide ang ating mga gulong pagdating po sa mga ganong situation. Mapunta naman po tayo rito sa baba. Napakaganda rin itong kanyang front fender. Ang ganda ng kanyang pagkaka-design dito mga ka-LM, oh. Sharp yung edges na parang nagkaroon ng sungay rito. And then dito naman po may makikita tayo rito na nakalagay is ABS in white color. So ang kagandahan naman nitong ating Honda PCX 160 is equipped na po siya ng anti-lock braking system. Ang kagandahan naman nito mga ka-LM, pagdating naman sa mga sudden stop, hindi po maglalak itong ating mga preno. Kaya nating to worry about pagdating sa mga biglaang preno. Dahil hindi po mag-i-skid yung ating gulong at the same time, hindi rin po sisimplang ang ating motorsiklo. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay ng smooth na braking system. At mapunta naman tayo dito sa kanyang suspension mga ka-LM. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Black color naman yung kanilang ginamit rito. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, makikita natin na ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake. So bilog po yung kanilang i-design rito. At the same time along with 2-pot caliper na matte black color. Pagdating naman po sa kanyang mga mugs, ayan o, dark gold po yung kanyang kulay. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito po sa harapan ay makikita natin dito is 110 by 70-14. At ang kanila naman pong stock tires is pang city riding condition. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang digital meter panel. Anyway mga ka-LM, ito pong ating Honda PCX 160 ay equipped na po with keyless system. So meaning to say, ito po is pa-remote ka na lang. So very accessible. At the same time, less hassle free. Kasi nga po para ka na lang nanonood ng TV. Ayan o, makikita nyo itong kanyang very attractive na remote control. So anyway, syempre i-activate natin yan. So i-press lang po natin itong kanyang key. So press po natin from red naging green. And then push lang po natin itong kanyang button. So ayan, open na po siya. And then counterclockwise, lagay lang po natin sa on. Yun o. Napakaganda ng display nitong kanyang meter funnel. Very colorful. Ngayon naman mga ka-LM, makikita natin dito, nandirito naman po yung kanyang clock, ang kanyang fuel gauge, ang kanyang speedometer. At dito naman po may makikita po tayo rito na indicator, which is traction control indicator and then ABS. So activated po siya. And then pagdating naman po rito sa kanyang meter panel display, no, napakaganda ng pagkaka-design dahil kung mapapansin nyo parang robotic yung kanyang pagkakaroon dito ng grade lines at the same time gray color naman po itong kanyang lines. And then dito naman po sa gitna may makikita po tayo dyan na PCX in blue color. The same time mayroon din po siyang selector dito. So nandito po yung kanyang mga bottom selector. So makikita natin dyan, yan po yung ating trip A and then yung ating Honda Selectable Torque Control.
So dito po natin makikita sa selector. Ito naman po yung ating set na pwede natin gamitin para naman mag-set para sa ating clock. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang mga buttons. Dito po sa kaliwa, nandirito naman po ang kanyang high beam and low beam. Ayan o. So check natin yung kanyang high beam. Yun. Napakaliwanag o. Ayan, kung mapipansin nyo mga ka-LM, napakaliwanag ng kanyang LED lights. So ayan po yung kanyang high beam. And then, try po natin yung kanyang low beam. Yun o. So ang low beam niya mga ka-LM, left and right. Pag high beam, kasama po yung gitna. Napakaganda talaga ng design ng ilaw ng Honda PCX160. Ito buhay na buhay itong kanyang daytime running light mga ka-LM, very attractive. So anyway, balik tayo rito sa kanyang mga button. Nandirito naman po sa gitna itong kanyang horn. So try po natin. Yun, napakalakas. So stock horn pa lang mga ka-LM, di mo na kailangang magpalit. So very advisable talaga itong kanilang Honda PCX160. Nandirito naman po itong kanyang turn signals. Ayan o. Anyway mga ka-LM, pag nagpa-function po, makikita mo agad dito sa kanyang napakagandang meter panel display. Ano? Green color. So yan po yung sa kaliwa. Silipin natin. Tayo rito sa kaliwa. Yun nasa taas. Grabe, ang ganda ng pagkaka-design. So ibang-iba pagdating sa mga ibang scooter mga ka-LM. Kasi nga po mayroon po silang mga turn signals na naka-emboss. Pero ito mga ka-LM, included na po siya sa kanyang tail light at the same time sa kanyang headlight sa harap. Ayun, napakaganda. So try po natin dito sa kaliwa. Yun talagang nag-i-indicate dito mga ka-LM. So very visible din para sa driver. At the same time, very visible din yung pagkaka-design ng kanyang turn signals dito sa taas para sa atin pong mga kasalubong. So, punta tayo rito sa likod. Ganun din napaka-porma mga ka-LM. At mapunta naman po tayo dito sa kaliwang buton. So nandirito naman po itong kanyang auto stop start system. So ito po yung tinatawag nila na idling stop system. So para naman po sa mga kababayan natin na di pa nakakaalam, ito pong idling stop system kapag ikaw po ay naipit sa traffic, sa loob po ng 3 to 5 seconds ay automatic pong namamatay itong ating scooter. So sa ganitong paraan po nakakasave ka ng more fuel at the same time less emission. So yun po yung advantage ng ating idling stop system. Nandirito naman po yung kanyang hazard. So check natin, ayan makikita natin yung kanyang indicator dito na kulay green. So naka-hazard na po yan, left and right. Ang pogi. Puntahan natin sa likod. Silipin natin. Yun Wow. Very attractive talaga. And then dito naman po sa baba, nandirito naman po itong kanyang electric starter. So patayin natin itong kanyang hazard. Makikita naman natin sa kanyang meter panel display. Yun. And then dito naman po itong kanyang rear brake. At sa kabila naman po itong kanyang front brake. Pagdating naman po sa design ng kanyang mga side mirrors, well, napakaganda na mga ka-LM. Stock pa lang to, parang dahon type. Nagkaroon ng edges dito. Very attractive din. Pagdating naman po rito sa kanyang manubela, makikita natin na talagang napaka-flawless. Kasi nga po ito ay naked handlebar. At dito naman po sa ibaba mga ka-LM, makikita natin itong kanyang cover, Napakaganda ng pagkaka-prefer nitong kanyang mga wires dito. At the same time, dito po sa gitna, may makikita po tayo rito na Honda logo. So, black color naman po ito along with silver or chrome color na nakapalibot rito. Ang ganda niyang pagmasdan. Mapunta naman tayo dito sa kanyang side pocket. So, napakalaki rin itong kanyang side pocket rito. So, ito anyway mga ka-LM, pupush lang natin yan. And then, boom, nagbukas na po siya. Susukatin natin gamit ang kamay. Malalim din mga ka-LM. So pwede po tayo ditong maglagay ng ating mga cellphone o di kaya po ang ating mga gloves. At dito mga ka-LM, may nakita ko rito na port. Ayan. So equip na rin po pala ito ng USB charging port. So nandito po siya sa itaas. Ang kagandahan naman po nito para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, nothing to worry about kapag nalobat ang inyong cellphone dahil anytime anywhere pwede po kayong mag-recharge. Mapunta naman tayo rito sa kabila. So nandito naman po itong kanyang keyless ignition. So nandito po yung kanyang selector. Kitang-kita naman natin. So ngayon mga LM, susubukan nating buksan itong kanyang fuel tank. So nandito po yung kanyang fuel cap sa gitna. Very accessible. So ilagay lang po natin itong kanyang selector dito sa seat. Ayan, kitang-kita naman natin. And then just press fuel. So tignan natin. Yun, nagbukas. So ang advantage naman nitong ating Honda PCX160 mga ka-LM, since ang kanyang fuel tank ay nandirito sa gitna, kung halimbawa nasa malayo kang biyahe, diba, hindi mo na po kailangang bumaba ng inyong motorcycle kasi nga on time pwede ka na pong magpagas.
Kasi nga nandirito na po siya sa gitna. So less hassle free na rin. So close na po natin. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang footrest. Ayan o, napakahaba rin ng kanyang footrest. So itong kanyang footrest, ang ganda rin ng pagkaka-design, oh. Medyo spacious din. So mamaya susukatin natin siya. Nagkaroon din po dito ng footrest extension. At pagdating naman dito sa kanyang side cover, naka-emboss tong part na to mga ka-LM, oh, parang bundok. And then nagkaroon ng grade lines dito, napakaganda, napaka-smooth ng pagkaka-finish. Ganun din po, nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. So matte red, matte black, and then meron po tayo ritong silver color. So anyway mga ka-LM, ito na po pala yung kanyang footrest para naman sa ating backrider. So makikita natin, no? Napakaganda, premium looks yung kanyang datingan. At the same time, hindi mo po siya mapapansin na part po talaga siya ng pillion step. Dahil nga po yung pagkaka-design is very animated. Ayun, no? Napakaganda. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Ayan, no? Napakaganda ng kanyang upuan. Uy, napakalambot. Yung comfortability, mga LM, nandirito. The same time, nagkaroon naman po ito ng two-tone color combination. Dahil dito po sa harap, makikita natin, no? Silver or gray, and then matte black. At nagkaroon po ng gray dito, and then matte black again. So, ang ganda rin nung pagkakatahi. It gives more premium looks para dito sa ating scooter. And then dito naman po sa side cover, makikita natin dito ang napakalaking PCX 160. So ito naman is naka-emboss na emblem. Ayan o, napaka-attractive sa ating mga mata. Talagang very visible. So yung kulay nito, parang nagre-race sa sun, no? Para siyang yellow, gold, na parang silver. So napakaganda niyang pagmasdan. Mapunta naman tayo dito sa design ng kanyang engine. Ayan, no? Nagkaroon ng two-tone color combination. May makikita po tayo rito na Honda na naka-intact. So matte black po yan. And then napakaganda po nitong kanyang engine cover. Silver naman po yan. At ang ganda rin ng design nitong kanyang air filter. Ayun, nagkaroon po siya ng parang exhaust rito. And then parang hasang. Ang ganda ng pagkaka-design. And then may makikita tayo rito na ASP Plus or Enhanced Smart Power. So nakakapagbigay naman po ito ng less fuel, more power, and then less emission. May makikita rin tayo rito na nakatatak na 160 4 valves. At mapunta naman tayo dito sa kanyang side stand. So ang kanya pong side stand ay equipped with side stand engine cut-off switch. So ang kagandahan naman yan mga ka-LM, kapag naka-engage itong ating side stand, ay hindi po tatakbo or mag-ooperate itong ating scooter. So sa ganong paraan, maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng side stand. At nandyan naman po yung kanyang center stand. At ang atin pong Honda PCX 160 ay meron pong 764mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman po natin kung gaano talaga ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Makikita nyo naman mga ka-LM, lapat na lapat yung ating paa below the ground. Kaya talagang very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At para naman sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil nga mababa lang yung kanyang ground clearance at seat height. Kaya talagang very flexible, and then highly recommend para sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang rear suspension. Ayan, so equip po ito ng dual shock absorber. So black coil spring po yung kanilang nilagay rito. Ayan, no? So adjustable naman po siya. So pwede nyo po siyang i-adjust, depende po sa inyong riding preparation. Mapunta naman tayo dito sa taas. Napakaganda nitong kanyang grab bar. Ayan, no? So halos di mo siya mapapansin na grab bar kasi nga po yung kanyang pagkaka-design very premium. Talagang akala mo is talagang part na mismo ng kanyang fairing. So good thing yan, di ba? Good looks. At pagdating naman po rito sa kanyang taillight, ayan, oh, napakaganda rin. Sharp yung kanyang taillight dito mga ka-LM. At the same time yung design, nagkaroon ng cutaway design. Ngayon naman mga ka-LM, para mas ma-appreciate natin, buksan natin para makita natin yung kanyang ilaw. So pupush lang po natin dito. And then, select po natin sa on. So, nag-turn on na po. At the same time, gawin po natin is, ita-turn natin itong kanyang hazard. Yan, balik tayo rito sa likod. Yun, napakaganda nitong kanyang taillight design mga ka-LM, oh. Nagkaroon siya rito ng pahaba sa itaas, ganun po rito sa ibaba. So very attractive talaga siya. The same time, napakaliwanag din dahil nga po lahat po yung kanyang mga ilaw pagdating sa kanyang lighting system is LED na po siya. Then dito naman po sa ibaba, may makikita po tayo dito na added reflectors para naman po more visible pagdating ng gabi. Mayroon na din pala itong plate light mga ka-LM, yan, oh.
Napakaganda rin ang pagkaka-position niya. So very visible naman yung ating plate pagdating ng gabi. At itong kanyang rear fender is ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. At dito naman po sa gitna may makikita tayo rito na Honda in white color. Mapunta naman tayo dito sa kanyang braking system, dito sa ibaba. Ito po ay equipped with single rotor disc brake. And then, equipped with Nissin single pot caliper na matte black. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa likod, makikita natin is mayroon po itong 130 by 70-13. Napakakapal din itong kanyang gulong mga ka-LM. Enough na enough. Which is nakakapagbigay po ito ng good stability kasi nga po, mas makapal na po yung kanyang stock na gulong. Pagdating naman po rito sa kanyang exhaust pipe, ayan oh, napakaganda ng pagkaka-design. So ito po yung kanyang protection guard. Kung mapapansin nyo, parang may hawakan dito ng isang machine gun, no? The same time, nagkaroon po ng mga butas rito. So matte black color naman ito, yung kanyang tip is silver. Yan, napakaganda oh. Ayan, so very attractive yung kanyang pagkaka-design sa kanyang exhaust pipe. And then dito naman makikita natin itong kanyang radiator cover. So ang kagandahan po nitong ating Honda PCX 160 ay equipped na po ito ng liquid cooling system. O para naman sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, very advisable po ito gamitin pagdating po sa mga mahabang biyahe. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang underseat compartment. So bubuksan naman natin mga ka-LM. So anyway, tatapat lang po yung selector. Lalagay natin dito sa seat and fuel. And then just press set. Yun. So narinig nyo po nag-click, ibig sabihin bukas na po itong kanyang underseat compartment. Ngayon ay sisilipin natin. Yun oh. Napakaluwag nitong kanyang underseat compartment mga ka-LM. Kaya kung mahilig kayong mag long rides at marami kayo laging dinadala na mga gamit, no, very advisable po ito. Kasi nga po yun, sobrang lalim. So napakarami nating mga important belongings na pwedeng mailagay rito. At the same time, equip po ito ng spring. Kaya kung inyong makikita mga ka-LM, hindi po siya bumabagsak. So yan po yung isa sa mga best features na makikita natin dito sa ating Honda PCX 160. So close na natin. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Honda PCX ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. Habang nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo ng ating Honda PCX 160 ay nagkakahalaga ng 149,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng ating ni-reviewing motor for today at gustong maglabas, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Honda Wing Poblacion, San Fabian, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At ang kanila pong operation time para po sa lahat ng mga kababayan na natin na gustong magpunta rito is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.